A whole civilization will die tonight. Ito ang matinding babala ni US President Donald Trump. Ginit ni Trump na mamamatayan niya ang buong sibilisasyon at hindi na makakabawi kung hindi makikipagkasundo ang Iran. Gigil si US President Donald Trump kaya nagbigay na siya ng huli raw niyang ultimatum at nagbabala ng anyay complete demolition laban sa Iran. Ayon kay Trump, isang kritikal na desisyon ang haharapin ng Iran sa loob ng ilang oras na maaaring magtulak sa lalong paglala ng digmaan. Sa kanyang post sa Truth Social kagabi, sinabi ni Trump na bagamat hindi niya ito gustong mangyari, ay posible na magwakas ang 47 taong kasaysayan ng Iran mamayang gabi oras sa US kung hindi makikipagkasundo ang umano'y bagong rehimen ng bansa. Sinabi rin ng US President na posibleng wasakin ng kanilang militar ang mahalagang infrastruktura ng Iran kung hindi ito susunod sa kanilang mga hinihingi. Pagtitiyak pa nito, handa ang kanilang militar na gumamit ng matinding puwersa laban sa Iran. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. Kabilang sa mga target ang mga tulay, power plants at ibang kritikal na pundasyon na mahalaga sa ekonomiya at pamumuhay ng mga sibilyan. Samantala, nilinaw ng administrasyon ng US na hindi lamang ito basta babala at tiniyak na nakahanda silang kung hindi magbabago ang takbo ng usapan sa Iran. Ayon kay Vance, nasa Iran na ang desisyon at umaasa sila na magdidesisyon ng tama ang bagong rehimen ng bansa. Dagdag pa ni Vance, umaasa ang US na makakatanggap sila ng sagot mula sa Iran ngayong araw, ngunit nakahanda silang kumilos anumang sagot ang kanilang matanggap. We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. Binigyan din ng US na malaki ang epekto ng sitwasyon sa global economy, lalo na sa supply ng langis at enerhiya sa buong mundo. Kaya naman kung handang lumaban ang Iran, ay mas handa ang Estados Unidos kahit na hindi ito ang gustong mangyari ng Pangulo. Sa gitna ng pagtindi ng tensyon, mas pinalalakas din ng Israel ang kanilang mga operasyon laban sa Iran. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, target ng kanilang mga pag-atake ang mga infrastrukturang ginagamit ng militar ng Iran. Nakatutok ang buong mundo sa nalalapit na deadline na maaaring maging isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan. Matinding pagsabog ang dumagundong sa Tabriz, Iran. Pinuntirya ng Israel ang ballistic missile launcher. Sa lakas ng impact, nabalot ng makapal na usok ang lugar. Sunod-sunod din ang airstrike sa Iranian capital. Babala pa ng Israel, huwag munang sumakay sa mga tren, delikado. Pero hindi umatras ang Iran, gumanti ng missile attack sa Israel. Sa bagong video, ipinakita ng Iran ang pagbagsak ng mga eroplanong pandigma ng Amerika. Samantala, tuloy-tuloy ang atake ng US forces. Si US President Donald Trump gigil na sa Iran dahil kontrolado nito ang Strait of Hormuz. Paulit-ulit na siyang nagbitaw ng ultimatum sa Iran. Ultimatum ni Trump noong March 22, open Hormuz in 48 hours. Pero deadma ang Iran. Sinabi ulit ni Trump noong March 26, open Hormuz in 5 days. Pero deadma pa rin ang Iran. Kinabukasan, March 27, in 10 days ang ultimatum. Nitong April 4, sinabi ni Trump, open Hormuz in 48 hours. Dapat din daw mag-ceasefire muna. Kung hindi, mararanasan ng Iran ang impyerno. Sinigundahan yan ng kanyang defense secretary. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Ang gusto ng Iran, hindi tigil putukan, kundi tigil giyera. Gate pa ng Democrats, baka si Trump ang mapatalsik bilang presidente kapag pinulbos nito pati ang mga inosente sa Iran. Pero para kay Trump, kakampi raw niya ang Diyos. Because God is good. Kuha ito sa pagtama ng mga missile sa isang petrochemical complex sa lungsod ng Jubail sa silangang bahagi ng Saudi Arabia. Batay sa ulat ng news agency sa Iran, inatake ito ng Iran. 7 ballistic missile umano ang pinakawalan patungo sa Eastern Saudi Arabia ayon sa mga otoridad doon. Napabagsak daw ang mga missile at tumama ang mga debris malapit sa energy facilities. Kahapon, ang pinakamalaking petrochemical complex naman ng Iran ang binomba ng Israel. Patuloy ang alingaw-ngaw ng mga air siren sa iba't ibang bahagi ng Israel kanina na hudyat ng parating na mga missile. Oras na lang bago matapos ang palugit ni US President Donald Trump sa Iran. Babala ni Trump,
itutuloy na niya ang bantang wawasakin ang lahat ng tulay at power plant sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. Git ni Trump, pinal na ang deadline bagamat ilang beses na niyang binago ito. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals I don't want to tell you that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay, don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. Batay sa ulat ng state media ng Iran, tinanggihan na nito ang proposal ng Amerika para sa agarang tigil putukan. Sa halip ay naglatag umano ang Iran ng 10 kondisyon, kabilang ang pagtatapos ng sigalot sa rehiyon, protokol para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz, pag-alis ng sanctions at pagtatayong muli ng mga nasirang infrastruktura. Ang pagpasok ng militar ng Amerika. Habang lumalala ang sitwasyon, hindi na sapat ang simpleng pag-monitor. Kaya nagdesisyon ang United States na palakasin ang presensya nito sa rehiyon. Nag-deploy ng aircraft carriers, destroyers, surveillance systems at advanced radar at intelligence assets. Ang layunin, siguraduhin na mananatiling bukas ang daanan ng kalakalan. Pero malinaw, hindi lang ito simpleng proteksyon. Ito ay isang mensahe, isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang babala na may hangganan ng tensyon. Modernong digmaan sa dagat at himpapawid. Sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi na lang sa lupa. Ito ay isang combination ng dagat, himpapawid, cyberspace at information. Sa tulong ng advanced aircraft at satellites, nakikita ang halos bawat galaw sa rehiyon. Ibig sabihin, bago pa mangyari ang aksyon, handa na ang tugon. Kung noon, dami ng sundalo ang basehan ng lakas. Ngayon, teknolohiya na. Precision systems, real-time intelligence at mabilis na communication. Ang mga ito ang nagbibigay ng tunay na edge. Sa loob ng ilang oras, pwedeng magbago ang buong sitwasyon nang hindi kinakailangang magkaroon ng full-scale na labanan. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang desisyon ay may malaking epekto sa direksyon ng sitwasyon. Kung pipiliin nilang makialam, posibleng lumawak ang conflict. Kung hindi naman, posibleng lumala pa ang sitwasyon. Sa puntong ito, walang malinaw na kasagutan. Pero isang bagay ang sigurado, ang mundo ay nakamasid. At habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang tensyon. Isang maling hakbang na lang, pwedeng magbago ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Ano sa tingin mo? Ikomento mo sa ibaba.